Posible raw na isang grupo ang may pakana ng umano'y pag-eespiya sa ating bansa. Malakas raw ang ebidensya laban sa inarestong Chinese na itinuturong espiya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Kung ang Chinese-Filipino civic leader na si Teresita Angsi ang tatanungin, hindi siya kumbensido na espiya ng China ang Chinese national na si Deng Yuanjin na nahuli ng mga otoridad kasama ang 2 Pilipino sa Makati City noong January 17. Nakuha sa sasakyan ng 3 ang iba't ibang gamit umano na pang-surveillance sa mga kritikal na infrastruktura sa bansa gaya ng mga base militar. Pero tulad ng sinabi ng misis na pinay ni Deng, mga gamit sa trabaho lang daw ito. Dahil sa developer ng driverless car nagtatrabaho ang suspect. How come the NBI did not do their assignment? I don't know. I really am flabbergasted. I'm really so shocked at how they sensationalize finding equipment in his car and then jumping to the conclusion that he is a spy. Nauna nang itinanggi ng China ang mga akusasyon tungkol sa Chinese spy. Pero ang National Security Council nanindigang matibay ang mga hawak nilang ebidensya. They will have their day in court, no? And we will prove to the public, no, and to everyone that we have a solid case and we have all the evidences for their prosecution. Malaki raw ang naging papel ng mga residente sa pagtunton ng mga otoridad sa mga dayuhang hinihinalang sangkot sa paniniktik. Kaya pakiusap ng gobyerno sa publiko, tulungan sila sa pamamagitan ng pagre-report ng mga hinihinalang aktibidad. Ayon kay Malaya, hindi lang ang Chinese at 2 kasabwat niyang Pinoy ang posibleng sangkot sa espionage. Iniimbestigahan din kung konektado sila sa mga hinihinalang Chinese spy na nahuli sa Palawan kamakailan na umano'y kumukuha ng video ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Nakuha natin yung cellphone nila, nakuha natin yung mga equipment nila at tumalabas doon na grupo nga sila. Dahil sa posibleng banta ng mga espiya, mas lumakas ang mga panawagan para amyendahan ng higit 8 dekada ng Espionage Act. Epektibo lang kasi ito sa panahon ng gera. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.